Ang Korean Peninsula ay nahahati sa pagitan ng dalawang independent states. Ang South Korea na tinatamasa ang Western-style democracy na mayroong matibay at umuunlad na ekonomiya, at ang North Korea na kilala bilang estado na pinapatakbo ng angkan ng mga diktador na lider. Ang North Korea ang isa sa pinakalihim at militarized state sa buong mundo, at ang mga sundalo nito ang sinasabing backbone ng kanilang estado. Tinatayang mayroong 1.3 milyon na aktibong mga sundalo ang North Korea. Bukod pa rito ang kanilang 3.8 milyon na puwersang paramilitary at 200,000 na mga nakareserbang puwersa. Ang mga military parade ng bansang ito ay nagpapakita kung gaano kadisiplinado ang kanilang mga sundalo na kinabibilangan ng mga kababaihan at mga kalalakihan. Gayunpaman, sa kabila ng nakakamanghang pinapakita ng kanilang mga kasundaluhan, nakakalungkot pala at napakahirap ang dinaranas ng mga ito sa kamay ng kanilang leader. Sa videong ito mga kapatid, sama-sama nating tuklasin ang mga pahirap at hindi makataong dinanas ng mga sundalo ng North Korea. Bago tayo magpatuloy, isang like lang po ang hinihingi ko para sa videong ito. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating bawat in-upload. Back to the video. Barracks. Hindi biro ang mabigyan ng komportable at maayos na living condition ang sundalong mayroong milyon-milyong bilang kagaya ng sa North Korea. Idagdag pa rito ang patuloy na pagbagsak ng kanilang ekonomiya. Ayon sa ulat, walang kakayahan ang gobyerno ng North Korea na mabigyan ng maayos na environment ang mga sundalo nito. Katunayan, nasa 20 sundalo ang nagsasama-sama sa bawat isang maliit na sementadong barracks. Sa maliit na barracks, mayroon silang kanya-kanyang maliliit na drawer na kung saan inilalagay ang kanilang mga personal na gamit kagaya ng mga uniforme. Natutulog ang mga sundalo sa mga bunk beds na mayroong matitigas na banig na yari sa mumurahing tela. Dahil dito, ang sobrang pawis ng mga sundalo ay naiiwan na siya namang nagiging dahilan ng pagkakaroon ng nakakasulasok na amoy ng kanilang silid. Wala ring tubig na magagamit sa ilang mga barracks dahilan na ang ibang mga sundalo ay kumukuha pa sa isang balon o sa pinakamalapit na ilog. Hirap na hirap ang mga ito na makakuha ng mainit na tubig kapag napakalamig ng panahon at wala rin silang pampalamig kapag dumating naman ang tag-init. Ang ganitong kondisyon ay 8 taon na mararanasan ng mga sundalong North Korean. Ang pagkakaroon ng poor ventilation ng kanilang mga silid ang pagmumulan din ng mabilis na pagkalat ng sakit sa mga sundalo. Halimbawa, nang magkaroon ng outbreak ng SARS noong 2000 at noong nakaraang pandemya, pinaniniwala ang marami ang nasawi sa mga sundalo ng North Korea dahil sa ganoong kondisyon. Starving soldiers. Limitado lamang ang pakikipagkalakalan ng North Korea sa ibang mga bansa. Minimal lamang ang kanilang oportunidad na makapag-import ng pagkain. Dahil dito, umaasa lamang sila sa kanilang sariling food production. Minsan nang dumanas ang North Korea ng napakatinding tagutom, milyon-milyon sa mga tao roon ang matinding naapektuhan. Sinubukang magpaabot ng tulong ng ibang mga bansa, ngunit ang North Korean Authority ay tinanggihan ng mga foreign aid na makapasok sa kanilang border. Hindi nakaligtas sa gutom ang mga sundalo ng North Korea. Katunayan, ang sinusuplay sa kanilang pagkain ay ang kakapiranggot na kanin, mais at repolyo. Nakadepende ang kanilang pagkain sa mga seasonal harvest. Halimbawa, kapag buwan ng June, halos patatas lang ang kanilang kinakain. Kapag Agosto naman, mais naman ang pinapakain sa kanila. Ang standard na timbang sa bawat binibigay na pagkain sa mga sundalo ay nasa 200 hanggang 300 grams, ngunit maraming mga report na umaabot lamang ito sa 140 grams. Ang kakulangan sa pagkain na ibinibigay sa mga sundalo ang siyang nagiging dahilan sa kanilang pagiging malnourished at pagbaba ng timbang sa loob ng 6 na buwan. Noong 2015, isang sekretong na-record na larawan ang nagpakita sa ilang nanghihina at pagod ng mga sundalo dahil sa gutom. Ini-encourage din umano ng kanilang mga opisyal ang sundalo na magnakaw ng mga pagkain at mga alagang hayop ng mga sibilyan para ito sa kanilang unit. Kapag ang isang sundalo ay dumaranas na ng labis na malnutrisyon, pinapayagan nila itong magbakasyon kasama ang pamilya. Ngunit kapag bumalik na ang kanyang kalusugan, muli na itong ibabalik sa serbisyo. Ang ganitong sitwasyon ay magpapatuloy hanggang sa sila ay magretiro. Being leave. Noong May 2021, ang Supreme Leader ng North Korea na si Kim Jong-un ay nagbigay ng isang direktang utos na tumutukoy sa kanyang mga sundalo na dumaranas ng matinding malnutrisyon. Iniutos nito na bawat sundalo ay kinakailangang mabigyan ng isang bean-based meal kagaya ng soybeans o tofu araw-araw. Ang mga commander na bigong magpatupad sa utos na ito ay walang awa na makakatanggap ng malupit na parusa. Ang mga sundalong nagmula sa medyo may maayos na pamumuhay ay pinapayagang magbakasyon ng 10 hanggang sa 14 na araw. At sa pagbalik nito, kinakailangan nilang magdala ng at least nasa 300 kilogramo ng beans. Kung sakali namang wala silang kakayahang magdala ng beans, pwede rin namang mais o bigas ang kanilang dadalhin. Para sa may mga mahirap na pamilyang sundalo na nagtitiis sa gutom, hindi madali ang ganitong patakaran. Kinakailangan nilang mamili kung sino ang kanilang matitiis, ang kanilang pamilya ba o ang kanilang unit na halos wala ring makain. Brainwash.
Nakakamanghang isipin kung paano pinapanatili ni Kim Jong-un na pagbuklurin ang kanyang mga tao at milyon-milyong kasundaluhan sa kabila ng kanilang pamumuhay at economic condition. Binibrainwash ng leader ang kanilang nasasakupan simula pa sa kanilang pagkabata. Halimbawa, 4 na taon pa lang ang isang North Korean, hinuhubog na ito sa isang pangmilitar na ideolohiya. Sa kanilang paaralan, pinapakita sa bata ang mga cartoon soldiers na may dalang iba't ibang uri ng armas. Ang mga libro ay nagpapakita ng matinding military iconography, samantalang may mapapanood din silang mga propaganda cartoons na nagpapakita ng isang North Korean character na armado ng isang loaded gun habang nakikipaglaban at tinatalo ang kanyang mga kaaway. Kalimitan ding pinapasuot sa mga walang muwang na kabataan ang mga military uniforms na kung saan mayroon din silang tinatawag na Korean Children's Union na kumakanta ng pagpapakita ng pagiging tapat sa kanilang pinuno. No choice. May isang mahigpit na batas na pinapatupad ang leader ng North Korea na kung saan ang bawat 17 years old ay kinakailangang mag-register para sa isang military service. Sa pagiging sundalo, kinakailangang magsanay sila ng matinding pagsasanay sa pakikipaglaban sa loob ng 6 na buwan. Dahil sa kahirapan ng bansa, tinitipid ng husto ng mga sundalo ang kanilang bala at gasolina na gagamitin ng sasakyan. Kaya naman, ang kanilang pagsasanay ay halos nakatuon sa memorization at paulit-ulit na mga physical drills. Ayon sa mga ulat, ang matinding training ng isang North Korean soldier ay nagsisimula ng alas 5 ng umaga at magtatapos ng alas 10 ng gabi na mayroon lamang 3 oras na pahinga. Inuutusan rin ng North Korean leader ang kanyang mga sundalo na magtanim at mag-alaga ng hayop upang makamit umano ang kanilang military food requirements. Mayroong tinatawag na special training ang mga sundalo ng North Korea na kung saan pinapakita nito sa kamera ang kanilang kakayahang bumasag ng bricks gamit ang kanilang kamao at maging ang pagbasag nito sa ibabaw ng kanilang tiyan. 6 na buwan ang ginugugol ng bawat sundalo upang paghandaan ng isang parada na kinabibilangan ng pagkakasabay-sabay sa kilos ng kanilang mga paa. Base naman sa ilang mga report, 60% ng kabuuang training ng isang sundalo ang tumutugon sa ideolohiyang sacrificial mentality na protektahan ang pamilyang Kim higit pa sa kanilang sariling buhay. All day, every day. Bilang karagdagan sa kanilang pagsasanay, ang pagkakaroon ng leave o passes ng isang sundalong North Korean ay napakapambihira. Paminsan-minsan nagkakaroon ng pagkakataong mag-leave ng 1 o 2 linggo ang ilan sa kanila, ngunit mangyayari ito 1 o 2 beses lamang sa loob ng kanilang 8 taong serbisyo. Kapag nasa duty ang isang sundalong North Korean ngunit wala ito sa isang pagsasanay, idinideploy ang mga ito sa farm kasama ang mga magsasaka upang tumulong sa pagtatanim o di naman kaya ay gagawin sila bilang mga manggagawa. Noong 2016, malaking bilang sa sundalo ang na-deploy sa 2 malalaking proyekto ng bansa na Tanchon Hydroelectric Power Station at Sepo Tebulan Project. Habang ang mga lalaking sundalo ang gumagawa sa mega project, ang mga babaeng sundalo naman ang naatasan bilang mga tagaluto. Kahit saan ay pwedeng ilagay ang isang sundalong North Korean katulad ng pagiging traffic warden o maging isang tour guide. PT Pay. Ang average na kinikita ng bawat isang North Korean ay nasa 4% lamang sa kinikita ng kanilang kapitbahay na South Korean. Ayon nga sa mga inilabas na report, kumikita lamang ang isang North Korean ng $100 kada buwan. Samantala, mas mababa pa riyan ang kinikita ng kanilang sundalo. Dahil kalimitan sa binabayad sa kanila ay hindi pera kundi mga non-cash items, kagaya ng pagkain at personal nilang mga pangangailangan. Noong 2013, nagkaroon ng incentive ang mga opisyal ng militar sa North Korea dahil sa pagpapanatiling loyal ng mga ito sa kanilang pinuno. Ang isang 4-star general ay sumasahod ng nasa $1,200 buwan-buwan. $1,000 naman ang 3-stars general at $700 sa isang 2-stars general. Malayong malayo ito sa sinasahod ng isang general ng US na nagsisimula sa $16,600 kada buwan. Commanded to cry. Sa bawat pagbisita ni Kim Jong-un sa kanyang mga sundalo o sa tuwing sasaksihan nito ang isang military parade, maraming mga tropa ang humahagulhol ng iyak sa taong ito. Iyak sa galak umano ang pinapakita ng mga sundalo o labis na kasiyahan dahil sa presensya ng kanilang supreme leader. Masasaksihan din ang pag-iyak ng maraming mga sibilyan sa tuwing dumadalo ang mga ito sa seremonya ng kanilang dating leader na si Kim Jong-il. Marahil resulta ito sa mga ginagawang pagbrainwash sa kanila ng maraming taon at upang makaiwas na rin sa parusa kapag nakitaan sila ng hindi pagpapakita ng tunay na pagmamahal sa kanilang leader. Noong 2012, matapos pumanaw ang kanilang dating leader na si Kim Jong-il, naparusahan at dinala sa hard labor camp sa loob ng 6 na buwan ang maraming mga sundalong hindi nakiiyak sa libing nito. Kaya simula noon, sa tuwing makikita ang presensya ni Kim Jong-un, nagsisimula na kagad umiyak ang mga sundalo at magbigay ng masigabong palakpak bilang pagiging emosyonal umano na makita ang kanilang supreme leader. They can never leave.
Maring naitatanong mo sa iyong sarili kung bakit ang isang hirap na hirap ng North Korean soldiers ay hindi pa rin nagagawang umalis sa kanyang tungkulin. Mahirap umalis sa pagiging isang sundalo sa bansang ito, isang nakakakilabot na parusa o maging kamatayan ang kapalit kung gagawin ito ng isang North Korean soldier. Isang paraan kung paano matatakasan ang paghihirap ng sundalo sa bansa. Ito ay ang mapangahas at bawal na pagtawid sa demilitarized zone na border. Bagaman napakahirap tawirin ng border ng North Korea dahil sa daming landmine na nakabaon dito at bantay sarado ng mga sundalo, ngunit maswerte pa rin itong natawid ng isang sundalong North Korean. 40 beses siyang binaril ng kanyang kapwa sundalo at bagaman naging sugatan, nakuha niyang makatawid at natulungan ng South Korean soldiers. Uniforms. Sa tuwing nagsasagawa ng military parade ang mga sundalong North Korean, makikita mo kung gaano katikas ang kanilang mga uniforme. Subalit ang katotohanan, ang kondisyon ng mga uniformeng ito ay napakahirap para sa isang sundalo. Halimbawa, kung titignan mo ang ditakong na sapatos na ito na suot ng babaeng sundalo na parang tinatalian lamang ng isang goma. Ang mga ordinaryong sundalo ay binibigyan lamang ng isang set ng summer uniform isang beses sa loob ng 2 taon at isang winter uniform sa loob ng 3 taon. Ang quality naman ng kanilang mga sapatos ay hindi rin maganda. Ang mas magano light shoes ay pinapalitan kada 2 taon samantalang taon-taon naman silang binibigyan ng winter shoes. Healthcare. Ang bawat North Korean citizen ay mayroong healthcare mula sa kanilang gobyerno, ganoon din ang kanilang mga sundalo ay sinasabing mayroong sariling ospital. Gayunpaman, ayon sa report, ang kondisyon ng ospital na ito ay napakahirap dahil kulang ito sa maraming gamot at mga equipment. At kapag mayroon namang gamot na ibinibigay, kailangan pa rin itong bayaran ng sundalo. Mumurahing mga disinfectant lang din ang ginagamit ng mga ospital para sa sugat ng kanilang mga kasundaluhan. Sa kabila ng napakahirap na training at aasahang malubhang injury, ang kanilang healthcare system naman ay napakahina. Kaya naman ang karamihan sa kanila ay umaasa na lang sa mga herbal o natural remedies kapag nagkasakit. Women soldiers. Ayon sa mga report, ang kondisyon ng mga babaeng sundalo sa North Korea ay hindi umano maayos. Bilang resulta sa kanilang 6 na buwang matinding training kasabay ng pagiging malnourished, nagiging mahina at hindi na sila dinadatnan. Noong katapusan ng 2016, imbis na sanitary products, kalimitan sa mga babaeng sundalo ay binibigyan lamang ng mga bandage o mga lumang damit. May mga report din na pinagsasamantalahan ng mga senior officers ang mga babaeng sundalo. Bagaman isa itong seryosong paglabag sa batas ng North Korea at maaring makulong ng 7 taon, malimit namang binablockmail ng mga opisyal ang babaeng sundalo na hindi na ito magiging kabilang sa kanilang party kung magsusumbong ito, kaya palihim na lang umano nila itong tinitiis. Certificate. Ang mga sundalo sa iba't ibang parte ng mundo ay nakakasiguro na kung sakaling mawala sila ay mayroong gobyernong handang sumuporta sa kanilang pamilya. Ngunit sa North Korea, kapag ang isa sa kanilang sundalo ay namatay sa gitna ng kanyang duty o maging sa kanyang training, ang pamilyang naiwan nito ay walang matatanggap na kahit isang kusing. Matatanggap lamang ng naulilang pamilya ang isang certificate na naglalaman ng confirmation na ang isang sundalo ay nasawi sa gitna ng kanyang tungkulin. Gayunpaman, walang makukuha ang kanyang pamilya na kahit anong benepisyo mula sa kanilang gobyerno. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito?